Tila sa sobrang tuwa niya ay nakalimutan niyang kausap niya si Martin tungkol dito. Napalingon si Martin kay Arya. Hindi siya gaanong nagpakita ng ekspresyon. Biglang naramdaman ni Luna na masyado siyang nag-iisip. Marahil ay walang interes si Martin sa kanya. Kung patuloy niyang pag-uusapan ang paksang ito, maaaring takutin niya ito. Malamang hindi niya gusto ang mga babaeng mas matanda sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, binawi ni Luna ang kanyang tingin. Unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata. Nang matapos ang press conference, natagpuan ni Rose si Luisa. Nag-half squat siya sa harap ng wheelchair at malumanay na sinabi sa kanya, "Napakabuti mo ngayon. Kapag maayos ka na sa hinaharap, gusto mo bang magtrabaho sa Dahua?" "Ako?" Tumingin si Luisa kay Arya at maingat na sinabi, "Ano ang magagawa ko? Sa tingin ko, bagay na bagay ka na pumasok sa Public Relations Department ng Dahua. May potential ka." Laking gulat ni Luisa, nandito na si Miss Arya. Siyempre payag akong sumama. Nakikita ko rin siya araw-araw. Sana ay tutuparin ni Direk Raul ang kanyang salita. Bakit mo nagustuhan si Arya? Dahil binigyan ako ni Arya ng lakas ng loob na mabuhay noong ako ay pinakadesperado. Gusto kong maging katulad niya, nagsusumikap para sa aking mga pangarap at mabuhay para sa aking sarili. Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto. Ingatan mo muna ang katawan mo. Lumapit si Arya at niyakap siya ng mahigpit. Kung hindi ako obligado na maging donor na iyon, talagang hindi mo kailangang pumunta ng espesyal na linaw para sa akin ngayon. Miss Arya, gusto kong sumama. Magpa-opera ka. Lagi kitang sasamahan. Dahan-dahang hinawakan ni Arya ang kanyang kamay, nais na maging kanyang pinakamatibay na suporta at bigyan siya ng lakas na kumapit. Matingkad na umiti si Luisa at tumango ng mariin, "Mabilis akong gagaling." Labis na naantig si Arya sa katarungan at pagpaparaya ni Luisa. Ang bawat tao'y makakaranas ng iba't ibang kahirapan. Sa pagharap sa mahihirap na pagpipiliang iyon, palaging may isang taong maaaring magprotekta sa kanyang puso at gamitin ang kanyang pinakamatapat na pagmamahal upang harapin araw-araw. Siya ay magiging mas mabuti at mas malusog. Matapos paalisin sina Luisa at Lily, dinala ni Ro sina Arya at Luna sa kanyang opisina. Nagbigay na ng utos ang Pangulo. Marami kang pinaghirapan sa usapin ni Luisa sa pagkakataong ito, kaya may 2 araw kang bakasyon. Pagkatapos ng 2 araw, opisyal na magsisimula ang iyong schedule at magiging abala ka. Maaari akong magtrabaho ng direkta. Diretso na sinabi ni Arya kay Raul ang kanyang iniisip, "Kilala mo ba kung sino ang manager ko? Nag-aaral siya ngayon sa ibang bansa. Hihintayin ka niya doon kapag nagsimula kang lumipad papuntang France." "Okay kung ganoon. Arya, sa hinaharap, maaari kang maging iyong sarili sa Dahua. Hindi ko naman sinasadyang itago. Ako ito." Hindi siya mahilig magsalita at magtanong. Ginamit ni Raul ang kanyang mga aksyon upang ipahayag ang isang sentral na pag-iisip kay Arya. Bagamat ang Dahua ay isang nangungunang kumpanya sa pag-arte sa industriya, hindi ito mahigpit at makaluma. Nakangiting tumango si Arya, "Naniniwala akong magiging napakasaya ko sa Dahua." Lumaban at nagsalita ang mga Dahua para sa katotohanan. Sigaw ng mga Dahua sa mga anti-fans, "Please don't like Arya." Iginiit ng mga Dahua na gumamit ng mga legal na paraan upang mabawi ang mga karapatan at interes ng mga artista sa ilalim ng kanilang bandila. Ang mga Dahua ay gumamit ng ganoon kalakas at matatag na saloobin upang linawin ang katotohanan para kay Arya. Ang malakas na hanging ito ay humampas sa bawat platform ng media. Sa pinakamaikling panahon na posible, ang usapin ay ganap na nalutas. Ang mga anti-fans ay hindi nangahas na kumilos ng padalos-dalos, natatakot na idemanda, at lahat sila ay nawala ng walang bakas. Natahimik din ang fans group ni Arya. Nariyan lang ang mga tunog ng patuloy na pagsuporta sa kanyang True Love fans. Kasunod ng pagpapalabas ng bagong entertainment news, sa wakas ay itinulak pababa si Arya mula sa hot search list. Matapos kumpirmahin ni Luna ng ilang beses, nakahinga siya ng maluwag. This is the first time feel that Arya is really good kapag hindi siya pinapanood. Naisip ni Arya ang nangyari sa Dahua ngayon. Napakalinaw sa kanyang puso na ang lalaking tumulong sa kanya sa lahat ng paghihirap ay ang kanyang asawang si Allen Jones. Sa araw ng kanilang kasal, hinayaan niya itong maranasan kung ano ang muling pagsilang.
Sa pagkakataong ito, binigyan siya nito ng mas matatag na simula. Lahat na nakuha ko ay sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ngunit siya rin ang pinagmumulan ng aking pagsusumikap. Magiging mas mabuti ako para sa kanya. Nakita ni Luna si Arya na bumuntong hininga sa emosyon. Siya ay parehong masaya para sa kanya at nabigo para sa kanyang sarili. Natagpuan ni Arya ang tunay na kaligayahan, ngunit nag-iisa pa rin siya. Naramdaman ni Arya ang pagbabago ng ekspresyon ni Luna at mahinang nagtanong, "Na-miss mo ba si Martin?" Hindi sumagot si Luna bagkus ay mas lalo pang yumuko. "Kung gusto mo siya, pumunta at ituloy mo siya ng buong tapang." Ano ang dapat ipag-alala? Edad o ang pagkakaiba sa katayuan? Napakurap si Luna at umiling. Kahit gusto ko siya, hindi siya pipili ng babaeng katulad ko. Natatakot ako na pagkatapos kong sabihin ito, hindi ko na maging kaibigan. Ayoko rin namang pahirapan siya. Kalimutan mo na. Napatingin sa kanya si Arya at napaisip ng malalim. Sa tuwing nakikita niya si Luna na nagpapakita ng kababaang loob na anyo, nararamdaman ni Arya ang sakit sa kanyang puso. Kadalasan, kung mas masayahin at masigla siya, mas madali para sa kanya na lihim na malungkot sa patay na gabi. "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala." Napangiti si Luna. Wala na lang masabi si Arya. Siya at si Martin ay mainit at mapayapa. Talagang bagay na bagay sila sa isa't isa, ngunit hindi sila ang nagkusa para ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ngayon, alam na ng lahat na si Luna ang fiancé ni Martin. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito, baka talagang makaligtaan niya ito. Paanong hindi kilala ni Luna ang sarili niya? Ayaw lang niyang isipin ang kanyang obsessive-compulsive disorder. "Magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako." Umalis si Luna na parang tumatakas. Natatakot siya na kung magtatagal pa siya, hindi na niya makontrol ang puso niya. Pinanood siya ni Arya na umalis at binuksan ang telebisyon. Binalot ng gabi sa labas ng bintana ang buong lungsod at malapit nang dumating ang malamig na gabi. Nagkataon, nagsimulang tumugtog ang balita at si Walter ay inimbestigahan ng mga pulis. Naglakad sa likod niya si Melinda at sobrang pangit ng mukha nilang dalawa. Ang lahat ng ito ay sariling gawa. Tahimik lang na nakamasid si Arya at sobrang kalmado ang kanyang tingin. Lahat ng tiniis niya sa auray ay naglahong parang bugso ng hangin. Nawala na ng auray ang dating kaluwalhatian nito. Maya-maya, babagsak ito sa mga kamay ni Melinda. Hindi itinuloy ni Arya ang panonood. Nakatadhana na ang kanilang pagtatapos. Itinulak ang pinto. Nakasuot ng chestnut-colored windbreaker si Allen at mabilis na pumasok. May hawak siyang bouquet of flowers sa kamay niya. Siyempre, para kay Arya yun. "Bumalik ka na?" Ngumiti si Arya at naglakad. Nang makita niya ang mga bulaklak na inabot niya, puno siya ng ngiti. "Allen, napag-isipan ko na. Ipapubliko natin ang ating relasyon." Naglakad si Arya at nagkusa na yakapin siya. Hinawakan niya ang mga bulaklak sa isang kamay at hinawakan ang liig nito gamit ang isa. Niyakap siya ni Allen, "Naisip mo na ba? In 2 months, i-announce namin ito sa publiko. Ayoko nang mamuhay ng ganito. Gusto kong ipakita sa mundo na ikaw ang asawa ko, ang taong pinakamamahal ko sa buhay ko." Walang sinabi si Allen. Sa halip, mas hinigpitan niya pa ang hawak nito. Ibinaba niya ang ulo at marahang hinalikan ang lieg at labi nito. Kapag naisapubliko na ito, gagawin na ang kailangan nilang gawin. Marami pa rin. Nagtagal silang dalawa bago kumala sa mahigpit na yakap si Allen. "May gusto ka pa bang sabihin sa akin?" Ipinikit ni Arya ang kanyang mga mata, na para bang ang lahat ng kanyang iniisip ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. "Kanina ko lang iniisip sina Luna at Martin. Si Martin ang katulong mo. Mas kilala mo siya. Sa tingin mo magugustuhan niya si Luna?" Natatakot akong tanungin siya ng personal. Napaisip si Arya. Tama ang sinabi ni Allen. Ang mga relasyon ay hindi maaaring simulan sa pamamagitan ng paghula. Kailangan niyang personal na sabihin sa kanya ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Gayunpaman, nababahala ang ibig ni Martin. Gayunpaman, nag-apply si Martin ng leave ngayon. Sabi niya hindi maganda ang pakiramdam niya. Gusto kong sabihin kay Luna ang tungkol dito. Marahil ay makakagawa siya ng pagkakataon para puntahan niya si Martin.
Natural na ibinigay ni Allen ang telepono kay Arya at pagkatapos ay pumunta sa pag-aaral upang harapin ang mga dokumento. Ngumiti si Arya at sumagot, okay. Pero nang makita niyang bubuksan na sana ni Allen ang pinto at papasok sa study, bigla siyang tinawag, tanong ko kay Roll. Nasa France daw ang manager ko. Sino ang inayos mo? Dahil nasa France siya, malalaman mo kapag pumunta ka. Napatigil lang si Arya sa pagtatanong at dinyal ang number ni Luna. Nang sabihin niya kay Luna na may sakit si Martin at humingi ng leave, hindi niya sinasadyang nagpalaki ng ilang salita. Nang marinig ito ni Martin, paano pa siya makakaupo? Agad siyang nagmaneho papunta sa apartment ni Martin at binilisan ang takbo. Makalipas ang 10 minuto, tumayo siya sa harap ng apartment ni Martin na may pawis sa noo. Ilang beses siyang kumatok sa pinto bago ito mahinang binuksan. Bakit ka nandito? Uminom ka na ba ng gamot mo? Ano ang sinabi ng doktor? Gusto mo bang dalhin ulit kita sa ospital? Medyo nahihilo si Martin dahil sa lagnat. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtulog saglit. Hindi niya masyadong narinig ang sinabi ni Luna. Tiningnan siya ni Luna nang walang magawa. Wala na siyang pakialam at kinuha ang thermometer sa kahon ng gamot. Halos 40 degrees ang lagnat niya. Dadalhin kita sa ospital. Susunugin mo ang utak mo ng ganito. Ayoko pumunta di. Hindi. Kung ganoon ayoko kunin ang sasakyan. Takot akong masuka. Tulungan mo akong maglakad. Napabuntong hininga si Luna, okay. Basta pumunta ka. Natagpuan niya ang pinakamainit na Amerikana sa bahay. Binalot ang scarf at maskara ni Martin at isinuot ang kanyang sombrero. Hindi niya hinayaang pawisan siya at ihip ng hangin. She coaxed Martin, bumaba tayo at maglakad ng ilang hakbang, saka sumakay ng kotse. Ito ay magiging mas mabilis. Kung hindi ka komportable, bababa tayo anumang oras, okay. Sinuyo niya ito na parang sinusuyo niya ang isang bata. Si Martin ay nasusunog hanggang sa siya ay magulo ang ulo. Masunurin niyang hinila ang braso ni Luna at hindi binitawan, okay. Pilit na inalalaya ni Luna si Martin na halos tulog na. Paunti-unti siyang bumaba. Nang makita siyang nasusunog ng ganito, kumirot ang puso niya. Buti na lang at may ospital di kalayuan sa bahay ni Martin. Nang makita siyang itinulak sa emergency room, tuluyang napahinga ng maluwag ang nag-aalalang puso ni Luna. Hindi siya nangahas na lumayo ng kalahating hakbang. Nakabantay lang siya sa ward. Nanatili siya sa ward ng 5 oras. Uminom si Martin ng gamot at natutulog. Pagkagising niya ay nakita niya si Luna na nakasandal sa stool at natutulog. Hoity! Saktong pagsasalita niya ay biglang nagising si Luna. Hinilan niya ang kamay niya na nag-aalala. Sabi niya, paano na? Saan ang pakiramdam mo? Doktor, nurse. Masyado siyang nag-aalala kay Martin. Kahit kaunting galaw ay kakabahan siya. Natigilan si Martin. Ang iba sa ward ay nakatingin sa kanila. Marahan siyang umubo. Natatakot akong mahulog ka mula sa dumi kung matulog ka dito. Ayos na ako ngayon. Tara na. Nakahinga ng maluwag si Luna. Hindi niya namamalayan na inabot niya ang ulo nito at hinawakan ang sarili niya. Sa tingin ko bumaba na ang lagnat niya. Hinawakan ni Martin ang kamay niya. Napatingin sa kanya si Luna na nagtataka. Anong mali? Siya ba talaga ang tumulong sa kanya sa ospital? Magkasabay silang naglakad. Biglang naramdaman ni Martin na talagang masarap alagaan. Bumalik na tayo. Itinaas niya ang kumot at gustong bumaba sa kama. Walang kamalay-malay na umakyat si Luna upang tulungan siya, ngunit siya ay natutulog sa ilalim ng kanyang mga binti. Namamanhid na ang kanyang mga binti. Pagkatayo niya ay bumagsak siya at tinulak si Martin sa kama. Sobrang lapit ng mukha nila. Namula agad ang mukha ni Luna. Awkwardly niyang tinalikuran ang ulo niya, namanhid ang mga binti ko. Then this time, hayaan mo akong tulungan ka. Dahil ayaw kunin ni Martin ang sasakyan, ipinarada talaga ito ni Luna sa ibaba ng apartment niya. Ngayong bumalik siya, siya na ang tumulong sa kanya na umalis. Tatawag lang ako ng kotse at babalik. Napatingin si Luna kay Martin na umalalay sa kanya sa kanyang tabi at sa mga titig ng mga dumadaan. Parang normal lang silang mag-asawa, nag-aalaga sa isa't isa at umaasa sa isa't isa.
Kung ganito ang lakad ni na Arya at Allen, siguradong maraming nanonood at nagpapapicture. Ngunit para sa mga ordinaryong tao na tulad nila, hindi na sana gaano karaming tao ang nagbibigay pansin. Ang tanging hadlang ay ang kanyang kababaan. Gayunpaman, ito ay napakabuti na maaari silang maglakad ng magkasama tulad nito. Malapit na mag-alas 11. Pwede ka na matulog sa bahay ko. Natakot si Martin na tumanggi si Luna at idinagdag, napaka-komportable ng sofa sa sala. Sabi ni Luna, wala na siyang ibang sinabi. Gusto niyang matulog sa sofa magdamag at makitang ganap ng gumaling si Martin bukas. Magiging kalmado na siya kung aalis ulit siya. Anyway, hindi naman siya tinatrato ni Martin na parang babae. Walang mangyayari sa kanya. Kahit na mangyari iyon, gagawin niya. Pero pagbalik niya, pinilit ni Martin na matulog siya sa kama. Ako ay isang pasyente. Makinig ka sa akin. Napaisip si Luna at sinabing, sige. Uminom ka muna ng gamot mo. Ang malamig na gamot ay magpapaantok sa mga tao. Matapos itong kainin ni Martin ay nakatulog na siya sa sofa. Tiningnan ni Luna ang mukha niyang natutulog at ayaw niyang sayangin ang magandang pagkakataon. Nanatili lang siya sa tabi niya at pinagmamasdan siya. Kahit na hindi siya maglakas loob na sabihin ang kanyang nararamdaman, hindi niya ito pagsisisihan. Upang makasama ang isang taong gusto niya, ito ay pangangalaga ng Diyos sa kanya. Walang nakakaalam kung kailan din nakatulog si Luna. Nang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang natutulog na postura at walang magawang umiling. Bumangon siya at tinakpan siya ng kumot. Nang inihahanda ni Arya ang kanyang bagahe sa bahay, nakatanggap siya ng abiso mula kay Roll. Inimbitahan niya siya sa isang inner artist gathering, lahat ng mga mang-aawit at aktor mula sa Dahwa ay naroroon. Pumayag na ang Pangulo sa bagay na ito. Noong una ay gustong tumanggi si Arya, ngunit dahil iyon ang mabuting hangarin ni Roll at pumayag na rin si Allen, wala siyang dahilan para tumanggi, kaya pumayag siya. Oras na rin para magkaroon siya ng ilang kaibigan dito. Ang ilang mga lupon ay kailangang maghalo. Kaya dinala niya si Luna sa pasukan ng isang high-class club sa oras, hinihintay na siya ni Roll sa pintuan. Total first time naman ni Arya dito kaya awkward para sa kanya. Personal na pinangunahan ni Roll ang daan. Pumasok sila at nakita ang mga dekorasyon ng palasyo ng istilong Europeo sa koridor. Nakinig sila sa klasikal na musika na pumapalibot sa kanilang mga tainga na para silang nasa isang palasyo. Matapos obserbahan ni Arya, nalaman niyang ang mga artistang naroroon ngayong gabi ay mga sikat na idolo o mga bida sa pelikula. May mga mangilan-ngilan ding mga nakaistilong mang-aawit. Ang mga taong ilang beses na niyang nakita ay ang Asian Advertising Queen, ang sikat na aktres na si Serena. Nakaupo siya sa bar at umiinom ng champagne mag-isa. Ang kanyang light purple na damit ay naging mas elegante at pino ang kanyang ugali. Ipinakilala siya ni Roll sa isang bida sa pelikula, Dylan, ito ang bagong sign na artista ng kumpanya, si Arya. Bagamat hindi dalubhasa si Arya sa shooting ng mga pelikula, alam na alam niya kung anong posisyon mayroon si Dylan sa industriya ng pelikula. Nakagawa na siya ng lugar para sa sarili niya sa Hollywood 10 taon na ang nakararaan. Sa maraming action movies, nandoon ang figure niya. Ang mga nagawa niya ngayon ay mga bagay na hindi kayang makamit ng maraming tao sa kanilang buhay. Tumango si Arya at ngumiti ng matamis. Magalang siyang tumawag, Kuya Dylan. Okay, pag-usapan natin pag may pagkakataon. Ito ay aking karangalan. Nandito si Arya. Nakita ng lahat ang sitwasyon at lumapit sa kanya na may mga baso ng champagne. Ipinakilala siya ni Roll na may ngiti sa labi, umaasang makakasama si Arya sa lalong madaling panahon. Nang malapit na sila, pinili ni Arya na maupo sa tabi ni Serena. Nauna na silang ikinumpara ng mga reporter, pero big star si Serena. Noong bata pa siya, nakasama na niya ang mga international big shots. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Lumingon siya at mumiti kay Arya, paano na? Nasanay ka pa ba? Sanay na ako. Dapat dahan-dahan kang masanay sa mga pagkakataong ito. Ang Dahwa ay isang natatanging lugar. Maaari nitong tipunin ang pinakamakapangyarihang tao sa bilog na ito. Humigop ng champagne si Serena at ipinatong ang baba sa kamay niya. Nasaan ang manager mo? Hindi ba siya sumama sa'yo?
Hindi ko pa nakikita ang manager ko. Sinabi ni Arya ang totoo. Balita ko pupunta ka sa France para mag-shoot ng advertisement. Sikat na sikat ang tatak na iyon sa lokal na lugar. Ilang artista ang lumaban para dito. Among them, meron ding mga artista ni Skywing. Huminto si Serena at sinabing, naaalala ko na bago ka magretiro, nagkaroon ka ng kalungkutan sa kanila. Sa hinaharap, makikipag-ugnayan ka sa kanila sa maraming pagkakataon. Mag-ingat ka. Napatingin si Arya sa kanyang ekspresyon at tumango. Naniniwala ako na hindi ka pamilyar sa usapin ng pagnanakaw ng mga mapagkukunan. Kaya lang, ibang lugar ang Dahua. Unti-unti mong maunawaan. Siyempre, depende rin sa lakas ng manager mo at sa tacit understanding mo sa kanila. Alam din ni Arya na kung minsan, ang isang tao ay kailangang umasa sa kanyang lakas at minsan ang isa ay kailangang umasa sa kanyang background. Kung mas mataas ang antas ng mga mapagkukunan, mas matindi ang kompetisyon sa dilim. Pero ngayon, hindi na niya alam kung sino ang manager niya. Anong uri ng konklusyon ang maaari niyang gawin? Malayang nag-uusap sila ni Serena. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng maraming ideya tungkol sa maraming bagay. Nilampasan sila ni Roll. Sa lahat, misteryosong sinabi niya, actually, nandito ngayon ang ating Director Jones. Lahat ay may gulat ng ngiti sa kanilang mga mukha. May mga tao pa nga na tuwang-tuwa na nagpalakpakan at nag-cheer. Bilang presidente ng Dahua, may espesyal na elevator si Allen para makapasok sa kumpanya. Bihira siyang magpakita sa tabi ng mga artista. Para sa lahat, ang lalaking iyon ay parang isang misteryosong hari. Siya ay mas nakasisilaw kaysa sa anumang superstar. Hindi sinasadyang nakita ni Serena ang ekspresyon ni Arya at nalaman niya na sa maraming tao, ang kanyang tahimik at natural na ngiti ay kakaiba. Kahit na ang mga malalaking shot tulad ni Dylan ay labis na nasasabik sa pagdating ni Allen, ngunit si Arya ay walang anumang emosyonal na pagbabago. Kilalang kilala mo ba si Director Jones? Sa tingin ko, walang tinatago si Arya. Bihirang dumalo si Director Jones sa mga ganitong okasyon sa kumpanya. Siya ay misteryoso. Mas mabuting sabihin na hinangad niya ang buhay ng isang ordinaryong tao. Hindi siya namuhay na parang insider. Ngumiti nang makahulugan si Serena at ibinaba ang ulo para uminom ng champagne. Tumingin si Arya kay Serena at palaging nararamdaman na pamilyar ang taong ito. Ang ganoong uri ng natural na ugali ay napakalapit sa kanya. Marahil ay hindi na niya kailangang mag-ingat. Makalipas ang ilang minuto, napuno ng usapan at tagay ang buong bulwagan. Nakita ni Arya si Allen na dahan-dahang pumasok mula sa pinto at ang kanyang gwapo at matangkad na figura ay nagpakilig sa puso ng lahat. Paglabas niya sa umaga, sinuot niya itong woolen coat. Pero dahil siguro sa pag-inom niya ng kaunting alak, parang nagmamadaling lumapit si Arya para yakapin siya. Ang kanyang isip ay walang malay na iniisip kung paano siya. Tumingin sa bahay. Isa-isang binati ni Allen ang mga artista. Hanggang sa dumapo ang tingin niya sa mukha ni Arya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nag-iinit din ang kanilang mga titig. Naunawaan niya ang ekspresyon ni Arya at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig na dapat siyang uminom ng mas kaunti. Kasabay nito ang pagpipigil nito sa paglapit sa kanya. Bahagyang itinaas ni Arya ang kanyang champagne glass at tumango. Arya, halika, inakita ni Roll na nakatayo siya sa hindi kalayuan at hindi gumagalaw. Nagkusa siyang tawagan siya. Dinala ni Arya ang baso ng champagne at naglakad. Tahimik siyang tumingin kay Allen. Bigyan din si Derek Jones ng isang tasa. Hindi nag-atubili na tumanggi si Arya. Direkta niyang sinabi kay Allen, karangalan kong makitang muli si Director Jones T. Itinaas ni Allen ang baso niya at ikinawit ito ng kay Arya. Tila ilang libong beses na silang nag-clink ng baso. Kung hindi pa sila magkakilala ng matagal, hindi sila magkakilala ng lubos. Mukhang naintindihan naman ni Serena. Umiti siya at umiwas ng tingin. Kung mayroon silang ganoong lihim na pag-unawa, mahirap na hindi pagdudahan ng iba. Para makapag-stay sa acting circle hanggang ngayon walang bobo. Sa ganoong okasyon, hinihiling ng lahat na magkaroon pa sila ng ilang mata. Kung hindi niya ito naiintindihan, hindi siya karapat-dapat na dumalo sa party ngayong gabi. Naintindihan naman agad ni Roll.
Kung may pagdududa pa siya sa manager ni Arya noon, ngayong nagkusa na si Allen na magpakita ng sarili sa unang pagtitipon na sinalihan ni Arya, kitang-kita na ang kahulugan. Sinasabi ni Allen sa lahat na ang posisyon ni Arya ay hindi kasing simple ng tila. Alam ng lahat na dahil naging pamilya na sila ni Arya, kailangan siyang alagaan. Pagkatapos ng pag-uusap, pinag-usapan ni Allen at ng ilang malalaking bida sa pelikula ang susunod na issue sa promosyon. Dahil sa matatalas na pulso ni Allen, naging matalas ang mata niya. Ang mga benta sa takilya ng pangunahing serye sa GC ng Dahua ay palaging napakahusay. Pagdating ng pagkakataon, hinding-hindi ito papalampasin ng matatalinong tao. Bumalik si Arya sa tabi ni Serena. Lumuwag ng husto ang orihinal niyang kaba dahil sa pagdating ni Allen. Sa dami ng tao, hanggat nakikita siya, sapat na iyon para aliwin siya. Medyo nagbago ang mga mata ni Serena sa tabi niya. Gamit ang boses na silang dalawa lang ang nakakarinig, sinabi niya, kung gusto mong lumayo pa, huwag mo nang isapubliko. Ano? Ang iyong relasyon kay Director Jones. Seryosong sabi ni Serena, in the celebrity circle, relationships are not private matter. Kahit sino ang pipiliin mong makasama, ituturing ka ng lahat bilang paksa ng pag-uusap pagkatapos ng hapunan. Kahit nakasama mo ang lalaking iyon, hindi ka makakatakas ni. Magkakaroon ng daan-daan at libu-libong paparazzi na nanonood sa iyo sa lahat ng oras hanggang sa maghiwalay o mag-retreat ka. Saglit na natigilan si Arya habang nakikinig sa pagpapatuloy ni Serena. Nakita ko ng sarili kong mga mata ang ganitong bagay. Lumingon siya at lumapit kay Arya. I once had a very good friend. Siya ay isang babaeng mang-aawit na nag-debut sa isang idol group. Siya ay madamdamin, maganda at may talento, ngunit nahulog siya sa kompositor na sumulat ng mga kanta para sa kanila. Maraming beses silang nagtutulungan at napakaingat, ngunit hindi pa rin sila nakatakas sa mga reporter. Na-capture ng mga reporter ang love life nila and they wrote randomly. Natabunan pa ng kasikatan ang kanilang mga gawa. Tinalikuran ang mga babaeng mang-aawit sa grupo. Ang kompositor na iyon ay minsang dumanas ng depresyon. Ang kanilang mga damdamin ay pinatong din sa paglipas ng panahon at napunit ng mga magugulong tsismis na iyon. Sa huli, pinili ng babaeng mang-aawit na magpakamatay sa pamamagitan ng paglunok ng mga pampatulog sa piging ng pagdiriwang para sa kanyang ika-10 anibersaryo. Nakakatakot ang opinyon ng publiko. Matapos itong marinig ni Arya, napakalungkot ng kanyang kalooban. Labis siyang naantig sa mga bagay na ito. Minsan, sapat na ang sobrang atensyon para sirain ang isang bituin. Gayunpaman, si Director Jones ay isang tao na naiiba sa iba. Dahil nangahas siyang pasukin ka sa Dahua, katumbas ito ng pag-anunsyo ng iyong espesyal na pagkakakilanlan sa amin. Haharapin niya ang bagyo pagkatapos itong isapubliko. Sa tingin ko rin, lalong naging matamis ang ngiti ni Arya. Ang ibinigay ng lalaking iyon sa kanya ay isang pakiramdam ng seguridad na walang sinuman sa mundo ang maihahambing. Huwag kang mag-alala. Ang Dahua ay higit na nagkakaisa kaysa sa iyong iniisip. Kung may mangyari, tutulungan namin. Hindi inisip ni Arya ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Serena. Naramdaman na lang niya na ang Dahua ay mahusay na pinamamahalaan ni Allen at umalis sa isang mapayapang lugar sa magulong entertainment circle na ito. Paminsan-minsan ay titingin si Allen kay Arya. Ang kanyang tingin ay kasing lalim ng dagat, ngunit may dala itong nakapapasong init. Si Arya at Serena ay nag-uusap ng maayos. Idinagdag sa katotohanan na hindi inaasahang maganda ang kanilang kalooban ngayon, hindi nila namalayang nakainom pa sila ng ilang tasa. Nang tumingala si Allen para makita siya, nakasandal na siya sa bar na walang malay. Dire-diretsong naglakad si Allen papunta kay Arya. Nang nakatingin ang lahat, natural at bukas palad niyang niyakap ang mga balikat nito, masyado kang uminom. Bagamat medyo lasing si Arya, nakikilala niya ang pamilyar na boses na ito at niyakap ito batay sa kanyang sentido. Napunta ang buong katawan niya sa yakap ni Allen, na para bang libu-libong beses na siyang nasanay sa ganitong yakap. Ang eksenang iyon. Nakita ito ng lahat. Bagamat alam nila, nabigla pa rin sila nang makita ito ng mga mata nila. Kinailangan nilang tratuhin ang bagong junior sister na ito sa hinaharap. Ang nasa likod niya ay isang malaking boss. Nakita ni Allen na lasing na siya, kaya hindi na siya makatayo.
Dinala niya ito sa harap ng lahat at dahan-dahang lumayo sa ilalim ng mga nakakainggit na tingin ng lahat. Lalong banayad ang kanyang mga galaw na parang maihawak na pinakamamahal na alahas. Nararamdaman ba ninyong lahat na ang sihi ay napaka-espesyal ngayon? Hindi lang sorpresa ang lumabas, ipinamalas pa niya ang kanyang isi sa harap ng lahat. Ang lalaki sa Kiev commercial, siya kaya si Director Jones. Kapag sinabi mo iyan, pakiramdam ko ay talagang magkatulad ang back view na ito. Sa mga oras na iyon, lahat ng mga manonood ay masyadong interesado tungkol sa back view na ito na si Prince Charming. Nakipag-ugnayan din sa kanya si Arya sa live show sa panayam ni Hermine. Sa pag-iisip sa pag-uusap na likas na pamilyar sa kanila noong panahong iyon, natauhan ang lahat. Tila pambihira nga ang relasyon nilang dalawa. Ito ang unang babaeng artist na kinuha ni Allen ang inisyatiba upang mapalapit. Bagamat napagtanto ng lahat na espesyal si Allen kay Arya, hindi nila akalain na isa siyang plorera. Kung tutuusin, narinig na ng lahat ang tungkol sa hanging umihip kanina sa Paris. Ang lakas talaga nitong si Arya para mapatingin sa kanya si Allen. Napakalinaw ng mga artista ng Dahwa tungkol sa mga patakaran ng kumpanya. Mga bagay na walang kinalaman sa kanila, mas mabuting huwag magsalita ng walang ingat. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mahulaan. Binuhat ni Allen si Arya hanggang sa bumalik sila sa kwarto sa villa. Allen, umuungol ang mapupulang labi nito at nakapulupot ang mga braso sa baywang nito. Gusto mo pa bang uminom? May kasamang ngiti ang kanyang boses. Alam niyang masyadong relaxed si Arya ngayong gabi. Kaya pala ang gulo niyang uminom dahil sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, bihira para sa kanya na makita itong nagsasaya sa kanyang oras sa ganoong okasyon. Binantayan niya ito at maaari niyang pabayaan ang kanyang sarili saglit. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang iwan ni Arya ang lahat ng mga alinggawngaw at mga hinala at nagtipon kasama ang ilang mga taong katulad ng pag-iisip. Kung sinabi ko sa iyo ng mas maaga, dapat kang pumirma ng isang kontrata sa Dahwa. Pumikit si Arya at sumulong. She pouted and said, hindi, kung wala sa akin ang mga bagay na iyon, hindi ko malalaman kung gaano ako kasaya ngayon. Hindi ko alam na ang tadhana ang naglagay ng pinakamahusay sa huli. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ito ay walang katumbas na liwanag. Malinaw na naaninag nito ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Naramdaman ang banayad na paggalaw ng taong nasa kanyang mga bisig, tumingin sa kanya si Allen. Itinaas niya ang kamay at marahang hinaplos ang buhok nito. Malumanay niyang sinabi, oras na para magpahinga. Ang flight bukas, di. Gusto kitang yakapin kahit saglit pa. Kung hindi, hindi na kita makikita ng isang linggo. Nakabaon ang ulo niya sa mga bisig ni Allen habang umuungol. Humig si Allen bilang pagkilala at humiga sa tabi niya, niyakap siya ng mahigpit. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabulunan si Arya at sinabing, hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang buhay ko. Ang lahat ay dahil sa iyo. Gusto kong alagaan ka at ang pamilya natin. Tahimik na tinapik ni Allen ang kanyang likod, inaaliw ang kanyang damdamin. Palagi niyang alam na mukhang napakalakas ni Arya, ngunit dahil sa lakas nito ay mas kailangan niya ang pabor nito. Mas karapat dapat kang kayamanan ko, di. I don't think we need to prove anything to anyone. Dahil ang taong nasa tabi mo ngayon ay ako. Tama na. Tumulo ang luha ni Arya sa kanyang pisngi. Palaging nagpapagaan ang pakiramdam niya sa yakap ni Allen. Gaano man kakomplikado ang bilog na ito o gaano man kahirap ang daan na ito, hanggat nariyan pa siya, may motibasyon si Arya na magpatuloy. Ang kanyang tagumpay ay para lamang sa kanya. Marahil walang makakaunawa sa kanyang mga aksyon na patuloy na nagsisikap ngunit hindi nakakaramdam ng pagod. Walang nakaintindi. Handa si Allen na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang SEC para sa kanya at maging exclusive broker niya. Ang tunay na pag-ibig ay ganito. Ang kaligayahan ng kabilang partido ay ang lakas na patuloy mong ipinagpatuloy. Ang ganitong uri ng pagpayag na sumuko ay walang kinalaman sa anumang mga benepisyo. Dahil lang sa pag-ibig. Medyo nag-aalala pa rin si Luna habang papunta sa airport nang makita niya si Arya. Hindi niya alam kung itutuloy ng mga mamamahayag ang mga bagay na nalik sa internet pagkatapos maihayag sa publiko ang balita ng Dahwa. Nang makitang masakit pa rin ang ulo ni Arya dahil sa hangover, napabuntong hininga siya. Malinaw na hindi ka maaaring uminom ng marami,
Ngunit iginigiit mo pa rin na maglagay ng isang matapang na harapan. Ipinarada ni Luna ang sasakyan sa parking lot ng airport. Habang inilalabas niya ang gamot sa hangover para kay Arya, tinulungan niya itong lumabas ng main hall. Si Arya ay umubo ng 2 beses at masunurin na uminom ng gamot, hindi ko ito gagawin sa hinaharap. Doon lang niya napagtanto na hindi nagbibiro si Luna gaya ng dati. Sa halip, seryoso niyang sinabi, hindi ito masamang bagay. At least hinayaan mo akong makita ka ulit. Ano? Namumuhay ka ng mas komportable. Inihagis ni Luna sa basurahan ang paper cup na natapos na inumin ni Arya. Simula noong naghiwalay kayo ni Daniel, hindi ka pa naging puno ng sigla at sigla na humarap kahit kanino. Naging maingat ka sa lahat. Bukod kay Allen, hindi ka handang buksan ang iyong puso sa sinuman. Alam kong sa ganoong paraan mapoprotektahan mo ng husto ang iyong sarili. Pero ayokong makita kang nagiging cold, Arya. Tumingin si Arya kay Luna at ipinakita ang isang mahinang ngiti. Hindi niya sinasadya. Pero ngayon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang bilog na ito dahil iba ang posisyon niya ngayon. Siya ay nagkaroon ng lakas upang ipasok ang dahwa at nagkaroon din ng manliligaw na kaya niyang tratuhin ng tapat. Ang pakiramdam ng seguridad na ito ay naging mas kumpiyansa sa kanya. Hindi ka pa rin ba kinontak ng manager? Sabi ni Roll, nasa unique headquarters na sa France ang manager. Hihintayin niya tayo bukas. Napaisip si Luna sa sinabi ni Roll. Dapat kanina pa siya nandoon. Tumango si Arya. Sa pag-escort ni Dahwa sa kanya, hindi sila hinaras ng sinumang reporters pagkapasok sa airport. Walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na hamunin ang pagpapaubaya ng Dahwa. Pagpasok pa lang nila sa SAE Lounge, may grupo ng mga tao sa hindi kalayuan sa airport. May hawak silang microphone at camera para makapanayam ang mga artistang nakapaligid sa kanila. Miss Vanessa. Vanessa. Iminulat ni Arya ang orihinal na bahagyang nakapikit na mga mata at tumingin sa taong nasa harapan niya. Siya ang reyna ng ratings ng viewership ng Skywing, si Vanessa. Nakita niyang pumasok si Vanessa sa ilalim ng escort ng mga reporter at fans. Napansin din siya ni Vanessa, ngunit pagkatapos ng ilang saglit na pagkagulat at pagkataranta ay agad itong umiwas ng tingin. Siya ay talagang isang malaking bituin ng Skywings. Sinundan siya ng isang manager, isang assistant, at isang makeup artist. May kabuuang 8 tao. Ibang-iba ang sitwasyon sa 2 tao ni Arya. Sa kanilang opinyon, kahit na pumirma si Arya ng isang kontrata sa mga Dahwa, siya ay isang maliit na karakter lamang na hindi pinahahalagahan. Kahit na noong si Arya ay pinagbawalan ng Skywings noong nakaraan, siya ay nakakuha ng maraming atensyon. Ngayong naging artista na siya ng Dahwa, natakot siya na hindi niya mababago ang sitwasyon ng pagiging target ng Skywings. Mukhang pinahahalagahan din ng Skywings ang pakikipagtulungan sa unit. Siguro. Nakita ni Luna ang mahinang ngiti ni Arya at hindi niya isinasapuso ang bagay na ito. Napaka-confident niya. Naalala ni Arya ang sinabi ni Serena sa kanya noong gabing iyon. Hindi kailanman natalo si Dahwa. Isa na siyang contracted artist ng Dahwa. Siyempre, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Higit pa rito, marami pa siyang utang na dapat bayaran sa Skywings. Nais ng mga tao ng Skywings na humakbang pasulong at kutyain si Arya, na sinasabi sa kanya na umalis sa kompetisyon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago pa man sila makagawa ng anuman, pumasok ang 4 na personal na bodyguard ni Arya at tumayo sa likuran niya. Pambihira ang ugali ng mga nangungunang bodyguard. Tahimik na tumingin si Arya sa magazine. Hindi niya siniseryoso ang mga taong nasa harapan niya. Tiningnan ni Vanessa ang katulong. Dahil may tao sa likod ni Arya, hindi sila gagawa ng hindi kailangan dito. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Skywings ay hindi kasing lakas ng Dahwa. Gayunpaman, ang kumpanyang ito ay palaging nakatuon sa mga bituin sa pelikula. Ang ilang nangungunang mga bituin sa pelikula sa entertainment circle ay nagmula sa Skywings o pumirma ng mga kontrata sa kanila. Maraming taon na ang nakalilipas, naisip din ni Arya na pumasok sa Skywings bilang kanyang layunin. Ngayon, maaari na niyang tingnan ang mga ito ng may pagmamalaki. Ang ganitong uri ng pagnanais na manalo at patunayan ang kanyang paniniwala ay mas kanais-nais kaysa sa pagpasok sa Skywings.
Kasabay nito, pinaghahandaan din ni Allen ang pagkakataong makapunta sa France. Ngunit papasok na sana siya sa airport, nagmamadaling pumasok si Martin sa kanyang opisina. President, may problema sa pagtutulungan sa Fate Film Company. Gusto ka ng mga direktor na makausap ng harapan. Ang kumpanya ng pelikula ng ICI ay isa sa mga mahalagang kasosyo ng Dahua. Magtutulungan sila sa 3 pangunahing internasyonal na proyekto sa susunod na taon. Hindi maaaring magkaroon ng anumang mga problema. Tiningnan niya ang oras at sinabi kay Martin pagkatapos ng maikling pagsukat, hilingan si Roll na lumipad kaagad papuntang France at tulungan si Arya na makuha ang endorsement at ang female lead ni Director Bailey. Ngunit kung nakita ng unique na si Roll lang ang lumalabas, gagawin ba? Pagkatapos ng lahat, ang unique ay napaka-impluensyal sa buong mundo. Ito ang unang labanan ni Arya pagkatapos pumirma sa Dahua. Kung siya ay matatalo ng husto, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang hinaharap na landas. Sa kritikal na sandali na ito, hindi maaaring manatili si Allen sa tabi ni Arya. Kaya lang niya munang lutasin ang mahirap na kaso na ito. Kung siya ay may problema, hilingin sa kanya na tawagan ako. Natanggap ni Martin ang order at agad itong pinuntahan. Nag-book din si Roll ng flight makalipas ang ilang oras at lumipad papuntang France. Pagkarating ni Arya sa France, maganda ang kanyang kalooban. Matagal-tagal na rin simula noong lumabas siya ng ganoon kadali. Matapos manatili sa hotel na inayos ng kumpanya, nakipag-ugnayan si Luna kay Martin para magtanong tungkol sa susunod na hakbang ng mga kaayusan sa trabaho. Sa oras na ito, nagkakaroon ng emergency meeting si Allen, kasama ang kinatawan ng Fizz Corporation. Naipadala na sa iyong email ang partikular na schedule. Malapit na kayong hanapin ng manager. Nasa meeting ang presidente. Papasok na rin ako. May ipapadala akong mensahe. Binaba ni Luna ang phone niya. Medyo nalilito siya. Malapit nang makipagkita si Arya sa tatak at sa sikat na direktor. Hindi pa rin niya alam kung sino ang manager. Nagpalit lang si Arya ng komportableng damit. Nang makita niyang hindi tama ang ekspresyon ni Luna, ngumiti siya at nagtanong, ano ang mali? Feeling ko, kakaiba ang manager na inayos para sa iyo ni Dahua. Paanong hindi siya magpapakita ngayon? Gaano siya kabisi? Sumakit ang tiyan ni Arya sa mga sandaling ito. Sumandal siya sa kama at binuklat ang Unique Quarterly magazine. Natakot si Luna na hindi siya komportable, uminom ako ng gamot sa tiyan. Kunin mo muna. Kung hindi nabawasan ang sitwasyon sa gabi, pupunta tayo sa doktor. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong kahina. Napangiti si Arya. Kung hindi ka komportable kahit saan, papatayin ako ng amo. Inilapag ni Luna ang gamot sa mesa at hindi napigilang magsalita ng ilang salita. Ito ang una mong biyahe pagkatapos pumirma ng kontrata sa Dahua. May mga taong mula sa Skywings na tumitingin sa iyo. Mapag-imbot. Alam mo kung gaano kasikat si Vanessa kamakailan. Nag-aalala ako sa iyo. Ang pag-endorso sa pagkakataong ito ay talagang napakahalaga kay Arya, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Seryosong nag-isip si Arya at saka ngumiti para i-comfort si Luna. Magpahinga ka muna. Tingnan ko ang email mula kay Martin. Dahil hindi nagpakita ang misteryosong manager, kailangan niyang tingnan ang schedule para sa mga susunod na araw. Hindi niya maaaring hayaang magkamali. Inilabas ni Luna ang kanyang computer habang nagsasalita. Bukas ng umaga ang oras ng panayam. Bilang isang napaka-impluwensyang internasyonal na kumpanya, hindi lamang ito isang sikat na cosmetics brand, ngunit ito ay may kinalaman din sa mga kaugnay na luxury goods at alahas. Kaya lang ang kalagayan ni Arya ngayon. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Luna. Sa kanyang mahinang pisikal na kondisyon, kaya ba niya ang interview bukas? Sa sobrang bilis, nakarating din si Roll sa hotel. Natigilan si Luna nang makita siya. Pero kung manager ni Arya ang direktor na ito, maganda rin. Si Roll ay medyo sikat sa entertainment circle. Kung tutulungan niya si Arya, maililigtas siya nito ng maraming problema. Ngunit kung ito ay ganitong uri ng sitwasyon, bakit hindi nila ito sinabi sa simula? Nasa panganib din si Roll. Hindi naging madali ang pagpirma ng kontrata sa Unique sa pagkakataong ito. If Arya is still resting, then aalis na sana siya nang biglang may narinig siyang kalabog mula sa kwarto sa loob.
Nag-aalalang tumakbo sina Luna at Roll. Nakita nila ang mukha ni Arya na maputla at humawak siya sa kama at patuloy na nagsusuka. Bilis, pumunta ka sa ospital. Ang konklusyon ng doktor ay na pagkatapos uminom ng labis at lumipad ng malayo, nagdulot ito ng mga reaksyong allergy sa gastrointestinal. Kung gayon kailan siya gagaling? Tumingin si Luna sa oras. 8 oras na lang ang layo mula sa oras ng pakikipanayam. Hindi bababa sa 2 araw sa kama. Tapos yung interview. Tumingin si Luna kay Roll ang nagtatanong na tingin. Sa gayong mga kalagayan, kailangan pa rin niya itong magdesisyon. Walang lakas ng loob na magpatagal si Roll at agad na lumabas para ibalita kay Allen ang nangyari dito. Natakot si Arya na mag-alala si Allen, kaya sinabihan niya si Roll na huwag pag-usapan ang tungkol sa ospital. Pero pagkaalis ni Roll sa ward, sinabi pa rin niya ang lahat. Sobrang sabik ako. Hiniling ko sa kanya na pirmahan ang kontrata. Bakit hindi isuko ang kontrata sa unit, mungkahi ni Roll? Hindi makita ni Allen ang kasalukuyang kalagayan ni Arya, ngunit sa kanyang obserbasyon, napakahirap para sa kanya na makabawi sa kanyang pinakamataas na kalagayan sa loob ng 8 oras. Hindi kailanman sasaktan ng dahwa ang sinumang artista para sa kanilang sariling kapakanan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, umiling si Allen. Magpapatuloy siya. Sa buhay ni Arya, walang sumuko. Tapos si Iggy. Gawin mo ang gusto niya. Sa ilalim ng kondisyon na ang kanyang katawan ay hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Tulungan siyang makuha ang endorsement na ito. Kung may problema, tawagan mo ako anumang oras. Ibinaba ni Roll ang telepono at naglakad pabalik sa ward. Naka-on pa rin ang phone niya. Sinabi ng Pangulo na makinig sa iyong desisyon. Kung sasabihin mong ayaw mo hindi ako susuko. Bago ang interview, makaka-recover ako. Mariing sabi ni Arya. Sa mundong ito, ang taong higit na nakakaunawa sa iniisip ni Arya ay si Allen. Nagtiwala silang dalawa sa isa't isa at suportado ang isa't isa. Kahit nasa magkabilang gilid sila ng karagatan, nakikinig pa rin sila sa iniisip ng isa't isa. Ipinasa ni Roll ang telepono kay Arya. Sa oras na ito, dapat marami silang sasabihin. Ayos lang ako, pagkatapos sabihin ni Arya ang 3 salitang ito, nakikinig siya kay Allen. Huwag mong subukang maging matapang. Hindi ka na pinapayagang uminom sa hinaharap. Meron din itong endorsement. Kung hindi mo makuha, huwag sisihin ang iyong sarili. Naniniwala ako sa iyo. Kaya ang malamig at mayabang nilang sihi ay talagang napakaamo sa harap ng kanyang asawa. Panay ang atensyon ng puso niya kay Arya. Walang makakaisip na mayroon pa ring ganoon si Allen. Pero kung malantad ang kanilang tunay na relasyon, kaya pa ba nilang ipagpatuloy ang pagmamahalan sa isa't isa? Itinapon ni Roll ang mga kaisipang hindi niya dapat isipin. Bagamat nagkaroon ng maraming trahedya sa bilog na ito, marahil ay iba ang mga ito. Ibang babae si Arya. Bilang isang babaeng bituin, malinaw na naunawaan niya ang gusto niya. Tulad ng kahit na sa oras na ito kung pumunta siya sa unit para sa isang panayam, naniwala sina Roll at Luna na gagana pa rin siya ng maayos. Ano man ang naging resulta, at least hindi susuko si Arya. Inihatid sila ni Roll sa kotse at ipinarada ito. Tinulungan ni Luna si Arya pabalik sa hotel. Pagpasok pa lang nila sa hotel, nakita nila si Vanessa na nakasuot ng noble gray fur coat at hanggang tuhod na bota. Siya ay puno ng lakas at sigla. Kung ikukumpara sa mahinang ekspresyon ni Arya, napaka-eye-catching ng kanyang aura. Bahagyan niyang sinulyapan si Arya, kung may sakit ka, bumalik ka. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras dito. Her assistant also fanned the flames, ang unit ay isang malaking tatak. Kung ang tagapagsalita ay napakahina, isasama nito ang tatak. Walang lakas si Arya para makipagtalo sa kanila at hinila na lang si Luna. Naunawaan ni Luna ang ibig niyang sabihin at inalalayan si Arya na umikot sa kanila. Sa oras na ito, hindi magiging tulad ng dati si Luna at ipipilit na makipagkumpetensya sa kabilang partido. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kalusugan ni Arya. Kaya lang kapag dumadaan ay hindi siya nagpapigil at tumitig sa kanila. At least ipaalam sa kanila na hindi madaling ibuli si Arya. Ordinaryo lang ang itsura ni Vanessa, pero mas maganda ito kaysa sa matangos niyang ilong at malalaking mata.
Siya ay may isang maliit na mukha ng sanggol at ginawa ang mga tao na mukhang napaka-friendly. Ang imaheng ginawa niya sa screen ay banayad o mayabang na noble miss. Nagustuhan siya ng madla. Ngayong maaari na siyang maging sikat na artista sa Skywings, sapat na iyon para patunayan ang kanyang lakas. Alam na alam ito ni Arya. Sa ganoong posisyon, mahirap hindi ipagmalaki. Sumugod si Roll at nakita niya ang eksenang ito. Gayunpaman, hindi siya humakbang upang mamagitan. Una, naniniwala siya na kakayanin ni Arya nang maayos ang ganitong uri ng paghaharap. Pangalawa, hindi matatawaran ang lakas at background ni Vanessa. Kung siya at si Arya ang huling na-nominate, wala pang kalahati ang sansa ni Arya na manalo. Bagaman tinulungan siya ni Arya mula sa likuran ni Allen, hindi siya isang taong mahilig magpakita ng kanyang buhay pag-ibig. Siyempre, hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ni Allen para tulungan siyang mangagaw ng mga mapagkukunan. Hindi gaanong nagsalita si Vanessa, ngunit ang mayabang na ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita na ng kanyang kalooban. Buong pagmamalaki niyang inilabas ang kanyang assistant sa hotel at sumakay sa isang Bentley. Hindi kumbinsido si Luna at Mumuso, bastos talaga. Hindi pa siya ang unang kapatid ng Skywings, talagang gi. Target ni Vanessa si Arya sa ganitong paraan dahil tinanggihan siya noon ng Skywings at pinagbawalan mula sa loob. May karapatan siyang ipagmalaki. Hindi nagdalawang isip si Roll na sabihin, last month's movie box office ranking, si Vanessa ay sumali sa una at pangalawang pinakamahusay na pelikula. At least, nauna pa rin siya kay Arya. Kumunot ang noo ni Luna. Bigla niyang naramdaman na mas kaibig-ibig ang blockhead na si Martin. Napangiti ng mahina si Arya, ang mga artista ng Skywings ay lahat ay may kakayahan. Naiintindihan naman niya ang ginawa niya. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Ngumiti si Roll at pinindot ang elevator button. Tiniis ni Arya ang sakit sa kanyang tiyan at determinado siyang makilahok sa panayam. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pagkukulang sa ngayon. Kaya lang hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon. Naniniwala din ako, confident na sabi ni Arya. Hindi napigilan ni Roll na mapabuntong hininga na siya ang babae ni Allen. Pagkabalik sa kanyang silid, agad na nagpahinga si Arya. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pag-endorso na ito ng higit sa sinuman. Kung makapasa siya sa interview o hindi, malalaman niya lang pagkatapos niyang subukan. Wala pang kalahating oras ang natitira bago ang panayam. Nakaupo na lahat sa waiting room ang mga artistang dumating na. Ang pinakamapagkumpetensya ay sina Vanessa ng Skywings at Arya ng Dahua. Ang dalawang babaeng artistang ito ay lubos na nakikilala. Sino lang ang mas magaling? Sumakit ang ulo ng manager ng brand. Simula pa lang ng taong ito hanggang ngayon ay sikat na sikat si Vanessa. May 3 pelikula pa siyang ipapalabas. Kung ikukumpara kay Arya, mayroon nga siyang malaking kalamangan. Kaya si Vanessa ang unang pinili para sa unit. Matapos marinig ng katulong ni Vanessa ang balita ay agad itong nagbago ng ekspresyon. Nang makita niya si Arya at ang iba pa, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Napansin ni Roll ang pagbabago ng atmosphere at agad na dinyal ang numero ni Allen. Presidente, ang tagapagsalita ay maaaring napagpasyahan. Nag-alinlangan si Allen. Kung ikukumpara sa endorsement contract na ito, mas nag-aalala siya sa kalusugan ni Arya. Ang pag-iisip na siya ay may sakit pa at ang pakikilahok sa panayam ay nagpasakit sa kanyang puso. Ako na ang bahala. Tumango si Roll. Mayroon bang anumang bagay na hindi kayan hawakan ni Director Jones? Nagsimula siyang umasa sa araw na si Allen ang naging manager ni Arya. Pagkatapos noon, bumalik si Roll sa tabi ni Arya at binigyan sila ni Luna ng nakakapanatag na tingin. Makalipas ang 10 minuto, sumagot ang person in charge ng unit. Kailangang pag-isipang mabuti ng kanilang head person in charge ang finalized artist. Ang huling resulta ay i-anunsyo sa pamamagitan ng telepono mamaya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Hindi ganito ang balitang ngayon lang nila natanggap. Malinaw na napagdesisyonan nila si Vanessa na maging spokesperson ng advertisement, bakit biglang nagbago? Baka si Arya. Matapos tapusin ang tawag kay Roll, nakipag-ugnayan si Allen sa pinuno ng pangkat ng pag-endorso ng unit, si Johnson, bilang tagapamahala ni Arya. Hello, ako ang manager ni Arya. Nakipag-ugnayan na kami sa isa't isa sa email.
Naniniwala akong nakita mo na si Arya. Sa katunayan, may espesyal na dahilan kung bakit siya pinadala ni Dahua para ipaglaban ang pag-endorso ng iyong kumpanya. Continue, kasalukuyang nakaupo si Johnson sa meeting room. May 2 litrato sa mesa sa harap niya. Ang isa ay si Vanessa at ang isa ay si Arya. Pagkasabi nito ni Allen, kinuha niya ang litrato ni Arya gamit ang kaliwang kamay. Marahil ang kasalukuyang impluwensya at posisyon ni Arya ay dehado, ngunit sa kanya, mayroon siyang sariling kakaibang alindog. Inaamin ko na si Vanessa ay isang makapangyarihang babaeng bituin, ngunit sa pagkakataong ito, si Arya ay mas angkop para sa tagapagsalita ng UNIC. Ang curiosity ni Johnson ay napukaw ni Allen. Kaya iniutos ni Johnson na ipagpaliban ang anunsyo ng tagapagsalita. Pagkatapos ay agad siyang kumuha ng isang tao upang ayusin ang kanilang paghahambing na impormasyon. Matapos basahin ito, nagkaroon siya ng bagong natuklasan. Sa katunayan, si Vanessa ang babaeng artista na napromote ng Skywings nitong mga nakaraang taon. Ang kanyang katayuan at lakas ay hindi pangkaraniwan, ngunit ito ay dahil sa kanyang maayos na pag-unlad na ang kanyang mga nagawa ngayon ay hindi gaanong kahanga-hanga. Sa kabaligtaran, ang landas ng mga bituin ni Arya ay puno ng mga bagyo at kwento. Ito ay katulad ng pilosopiya ng UNIC na hindi tumanggi pagkatapos ng daan-daang taon. Kahit anong uri ng bagyo ang kanyang kaharapin, maiiwasan niya ito. Puno ng twists and turns ang pagbabalik ni Arya. Mula sa kasikatan ng behind the scenes, hanggang sa malaking impluwensya ng grid advertisements, malaki ang epekto sa merkado ng mga produktong ini-endorse niya. Kailangan niyang aminin na si Arya ay gumawa ng isang himala. Ang kailangan nila ay ganoon ding tagapagsalita. Gayunpaman, ang background ni Vanessa ay nag-alinlangan sa kanila sandali. Bilang pinuno ng UNIC, hindi makakagawa ng desisyon si Johnson ng mag-isa, kaya nagsagawa siya ng anonymous na boto upang hayaang bumoto ang 9 na taong namamahala. Bagamat nakahilig na siya kay Arya, para makapagpaliwanag sa mga nakatataas, gusto niyang gamitin ang mga katotohanan bilang ebidensya para patunayan na mas magiging epektibo si Arya bilang tagapagsalita. Bago ang boto, muling isinaalang-alang ng 9 na tao ang kanilang impormasyon. Nang malapit na nilang isulat ang kanilang mga boto, may sinabi si Johnson. Dapat tandaan ninyo ang isa sa mga layunin. Ang kailangan ng UNIC ay hindi isang malaking bituin, ngunit isang tunay na artist na naunawaan ang tatak na ito at maaaring mag-endorso ng UNIC. Siya ay dapat na natatangi. Ito ang pinahahalagahan ng UNIC. Pagkasabi niyon, pinag-isipan ito ng mga kinaukulan at saka bumoto. Alam ni Johnson na hindi niya masasabi iyon, ngunit gusto niyang makita ang totoong sagot. Noong nakaraan, ang pagiging natatangi ng tagapagsalita ng UNIC ay napakahalaga upang sila ay maging uso ng panahon. Ito rin ang naging dahilan kung bakit napakaingat na pumili ng tagapagsalita ang UNIC. Pagkatapos ng botohan, kitang-kita ang resulta. Si Vanessa ay may 3 boto at si Arya ay may 6 na boto. Maaaring pumili ng tagapagsalita na nagustuhan ng isa nang hindi nababahala tungkol sa lakas at background ng kandidato. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay hindi sasalungat sa mga mithiin ng kumpanya. Noon lamang maituturing na isang kwalipikadong tao ang UNIC. Sa oras na ito, mayroong isang paniniwala na mas mahalaga kaysa sa pera at background. Ang resulta ay nanalo si Arya. Inutusan ni Johnson ang kanyang katulong na sabihin kay Arya ang balita at inanyayahan silang pumirma ng kontrata sa pangunahing kumpanya bukas. Pagkatapos ay pag-usapan nila ang tungkol sa follow-up na kooperasyon. Kaya lang, nagkaroon ng ilang problema sa pag-abot ng impormasyon. Nagkamali ang assistant ng contact information ni Vanessa sa impormasyon ni Arya. Kaya noong gabing iyon, walang natanggap na abiso sina Arya at Luna. Ang manager ni Vanessa ang nakatanggap ng tawag sa telepono. Akala niya ang nanalo sa posisyong tagapagsalita sa huli ay si Vanessa. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Nanalo kami! Nanalo kami! Sinabi ko na rin na hindi mo si Arya ang kapareha mo." Pinatunayan ng realidad na karapat-dapat si Vanessa na maging reyna ng entertainment circle. Dahil 4 na round ng pagsasala ang isinagawa noong araw na iyon, napakaraming impormasyon tungkol sa babaeng artista ang pinagsama-sama, kaya hindi ito mapaghalo ng mga assistant at staff. Kanina pa naghihintay sina Raul at Luna ng tawag. Kaya lang habang naghintay sila, mas mababa ang pag-asa nila. In the end,
He had to admit na baka wala na silang chance. Huwag kang panghinaan ng loob. Maganda ang ginawa mo. Naghahanda na tayong bumalik sa ating bansa. May iba pang pagkakataon. Nakaharap sa kanya ang likod ni Arya. Napatingin siya sa mataong kalsada sa labas ng bintana. Ginamit niya ang silent method na ito para sabihin kay Errol na ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Although very outstanding iyong recent results, compared sa major production film ni Vanessa, may mga pagkukulang pa rin. Ito rin ang kailangan mong pagbutihin sa ngayon. Hindi sa walang lakas si Arya, kulang lang siya sa ilang pagkakataon. Ano pa ang magagawa ko para ipaglaban ito? Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at nagtanong. Nagpumilit ka hanggang ngayon. Hindi masama. Magpahinga ka ng mabuti.